Hello once again, dear Kuya Rav listeners. Another day, another story to read. Na pinamagatan, medalya para sa iyo, mahal. Hello guys, gusto ko lang sana i-confess yung saloobin ko sa ex-girlfriend ko. Sobrang bigat na rin kasi, kaya kailangan ko nang ilabas. Medyo mahaba nga lang ito kaya pagpasensyahan nyo na. At hindi rin ako ganun kagaling magkwento. Simulan natin sa kung paano tayo nagkakilala. February 2022. Noong nakilala kita sa isang podcast. Naghahanap ka yata ng mga kausap nung dahil nagbe-breakdown ka. Nasaktuhan naman ako ang nakausap mo. At nakwento mo nga yung mga problema mo. Hanggang sa tumagal ang ilang araw ay consistent pa rin yung pag-uusap natin doon sa isang app. Ilang linggo pa rin yun, tayo'y nag-stay sa app na yon. Inabot tayo ng madaling araw sa pag-uusap at kulitan. Time flies, nagkapalitan tayo ng FB account at naging friends. Dumaan pa ang ilang panahon at mas lumalim pa yung ugnayan natin. March 2022 nung bumaba ka ng Nueva Ecija na siyang probinsya ko naman. By the way, she's from Baguio. Bababa ka para umattend ng birthday party ng best friend mo. Hindi ko na rin naman pinalagpas yung pagkakataong iyon para makita ka. Nagkita tayo sa unang pagkakataon. Lalong napalagay ang loob natin sa isa't isa. June 2022 ay nagpasya akong puntahan ka sa inyo. Excited tayo sa pangalawa nating pagkikita. Gawa ng miss na rin natin ang isa't isa. Hindi ako nabigo sa pagdayo ko sa inyo sapagkat matapos ang 4 na buwang talking stage ay nagpasya ka nang magkaroon tayo ng label. Nag-uumapaw yung saya ko noon at halos hindi makaimik. Idagdag mo pa yung lamig ng klima sa lugar niyo. June 21, 2022. Nung marinig ko ang matamis mong oo. Sobrang swerte ko sa iyo. Dahil ikaw yung tipo ng babae na sobrang maaalaga. Mabait, magaling makisama, mapagbigay, at laging maasahan at sobrang ganda. Madalas kang magbigay ng kung ano-anong regalo kahit alam mong madalang lang kitang magbibigyan balik. Dahil na rin sa kakapusan ng pera. 2 months after ay mag-aaral na ulit ako. Medyo mahigpit ang policy ng school na aking napasukan. Sapagkat bawal kaming gumamit ng cellphone. Kahit lunch break ay bawal din. Kaya hindi naging madali ito para sa atin. Pero gayon pa man ay pinipilit mong maging busy sa business niyo sa buong maghapon. Na ako'y nag-aaral para hindi mo ako masyadong mamiss. At sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan ay natutunan na nating mag-adjust. Nasanay na tayo na umaga at gabi lang ang pag-uusap natin. Madalas natutulugan na kita habang magka-video call sa sobrang pagod. At nawawala na ako ng oras sa iyo. Pero natiis mo lahat ng iyon dahil nga supportive ka sa akin. Sobra kong na-appreciate lahat ng mga ito. Kaya naman pinagbubuti ko na sobra ang pag-aaral ko. Para lahat ng sacrifices natin ay masasabing nating worth it talaga. Kaya bilang sukli ay may munting medalya akong gustong makuha para sa iyo. Ito ay medalyang makuha lamang kung ako'y walang pagliban sa klase sa loob ng buong panahon ng pag-eskwela. Perfect attendance kumbaga. At nagawa ko nga ito nang dahil sa iyo. I did it, mahal.
mayroon na akong isasabit sa iyo sa araw ng pagtatapos ko bilang tanda ng pagpapahalaga sa lahat ng pagtitiis at pag-intindi mo. Okay naman yung relasyon natin sa mga nagdaan na mga buwan. Nagkakaroon ng problema pero maayos lang. Nagkakatampuhan pero hindi nagkakatiisan. Ako dedicated na mag-aral ng mabuti dahil ikaw ang inspirasyon ko. Habang ikaw naman ay puro support sa pag-aaral ko habang tumutulong sa business niyo. Ilang buwan pa ang nagdaan at nakauwi ka na rin dito sa amin na ipakilala sa pamilya ko. Bago pa man iyon ay alam na rin nila ang background ng buhay mo. Lagi ba naman kitang ikinukwento sa magulang ko dahil proud na proud akong ikaw ang naging girlfriend ko. Madali mo silang nakapalagayan ng loob at napapalapit sa kanila, lalong-lalo na kay nanay. Ganon din naman ang nangyari nung ako'y ipapakilala mo sa mga magulang mo. Sa una ay nagulat sila at hindi makapaniwala na may biglang sumusulpot sa inyong bahay at ipapakilala mo bilang boyfriend mo. Ngunit nang makausap nila ako at makilala ay nalaman nilang maayos ang intensyon ko sa iyo. Kaya naman trinato nila ako na para na ring anak. Halos monthly na tayo nagkita. Alternate na yung dalawa na schedule kung sino ang biyahe para magpakita. Hanggang sa month of May 2023, a month before my OJT. Napapadalas na yung away at tampuhan natin na nauwi sa ilang araw na hindi nag-uusap. Dahil na rin siguro sa pride nating parehas. Yung dating hindi natin kayang hindi mag-usap ng isang oras ay nagbago na. Yung dating hindi natin matiis ang isa't isa ay nag-iba na. Yung dating sabik natin sa ating dalawa ay tila ba nawala na. Yung dating pag-a-update natin sa bawat ginagawa natin ay parang nabaliwala na. Umasa akong bago ako mapunta sa on-job training ko ay makikita tayo at maayos natin ang relasyon nating nagkakaalamat. Ngunit hindi ito nangyari dahil sabi mo ay busy ka sa pag-handle ng business nyo. Which is totoo naman. Hindi mo na rin ako pinapunta dahil sa mga personal reasons mo. Kaya nawala na rin ako ng choice. Sumatotal, napunta ako sa OJT Place kung nang hindi tayo okay. Malaki yung tampo ko gawa ng mga away natin at dumagdag pa yung hindi natin pagkikita bago ako magkabiyahe. 5 buwan doon ako nawala. Kaya asang-asa ako na magkita pa tayo bago ako umalis. Hanggang sa June 19, first day ng OJT ko ay nalaman kong nag-out of town ka na pala. Kasama ng mga kaibigan mong babae. Ni anino wala kang pasabi. Kung hindi pa ako nangialam ng account mo ay hindi ko malaman. Bakit kapag kaibigan may time pero kapag boyfriend wala na? Yung naipon na tampo sa loob ko ay sumabag. Nagalit ako sa iyo at kinokompronta kita. Ngunit imbis na suyuin ay iba ang aking natanggap. Isang mensahe na siyang dumurog sa aking nang wagas. Iwan ko ba? Parang nasasanay na akong hindi tayo nag-uusap. Parang gumuho bigla yung mundo ko nung nabasa yon. Wala na akong ibang nasasabi kundi mga habilin sa iyo bago kita palayain. Imbis na anniversary at isi-celebrate natin ay sakit pala ng puso. Hindi ka na rin nag-approach na makipag-ayos pa. Siguro baka rin dahil asawa ka na. Ang ganda ng first day of on-job training ko. Nawala lang naman yung inspirasyon ko bawat araw na darating. Habang lumilipas ang mga araw ay nawawalan na rin ako ng gana sa aking OJT. And then disappointed din sa akin yung fam ko dahil sa breakup natin. Kung mababasa man ito, sana lagi kang mag-ingat.
Sana masaya ka ngayon. Sana inalagaan mo na mabuti yung sarili mo. At sana kung makakahanap ka ng iba ay matupad mo pa rin sa kanya yung mga pangarap nating dalawa. Umaasa akong dadalo ka pa rin sa graduation day ko, gaya ng ipinapangako mo, para may bigay ko pa rin yung medalyang pinaghirapan nating dalawa. Galingan mo sa darating na pasukan. Mahal, alam kong maabot mo yung pangarap mong propesyon. Number 1 supporter mo ako. Kahit hindi na ako ang nagmamay-ari ng puso mo. Sobrang blessed kung mayroon akong ikaw. Sobra pa rin kitang mahal. At dito lamang natapos ang story. Salamat sa pakikinig.